Magandang tanghali Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Fall Forecasting Center. Ako po si Amor La Rosa at ito ang Panahon TV Express. Dahil malawak ang sakop ng Pag-asa, isa rin po sa mga binabantayan nila ay ang astronomiya. Kaugnay po nito ayon po sa Astronomical Diary ng Pag-asa para po sa buwan na ito ng Nobyembre. Magaganap bukas November 28 ang turuyang paglapit ng Comet Ison sa ating araw. Kanina po ay nakapanayam naman ng Panahon TV si Mr. Mario Raimundo na Chief ng Pag-asa Astronomical Observatory at nabanggit po niya na aktibo na ito at mas visible noong November 18 to 22. Gayunpaman ang Comet Ison po ay obserbahan pa rin ng Pag-asa mula po yan bukas hanggang sa darating na November 30. Ito po kasi ang itinuturing na critical period. Kung makakasurvive ang comet na ito po ay pagkatapos itong umikot sa ating araw. Kung sakali man na hindi po ito mabuwag o mag-break into pieces, once na nakadaan na ito sa ating araw, maaari maging visible ito ulit hanggang sa first week ng January 2014. Dagdag pa ni Mr. Raimundo, ito po ay magiging visible sa pagitan ng northern at ng eastern section ng Pilipinas. Yan po ay between 3 to 5 in the morning. Kaya naman para po sa mga interesado dyan sa astronomiya, aba-abangan po natin ang mga updates tungkol dito. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-abot natin ng tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Yolanda. Ito po ay sa pamamagitan ng relief operations. Yan po ay sa pagtutulungan ng Air 21 at ng DSWD. Ngayon, paano ka nga ba magiging isang volunteer? Panoorin po natin ito. Noong ika-8 ng Nobyembre, lubhang naapektuhan ng Bagyong Yolanda ang ating mga kababayan sa Eastern Samar, Leyte, Cebu, Iloilo at Palawan. Dahil dito, higit sa 2 milyong pamilya ang naapektuhan. At pwede silang abutan ng tulong sa pamamagitan ng pagiging DSWD volunteer. Tawagan ng DSWD hotline sa numerong 459-2131 at ibigay ang iyong pangalan, edad at lokasyon. Kung 10 o higit pa ang mga miyembro ng grupo nyo na nais mag-volunteer, magbigay ng schedule ng pagboboluntaryo. Dalhin ang ID sa DSWD site, hanapin ang registration area, magpalista at humingi ng volunteer's ID. Sumailalim sa briefing bago pumunta sa assigned area. May mga maaatasang magbalot ng bigas. Para naman sa mga mag-aayos ng relief good, kailangang maglagay ng bigas, 8 piraso ng instant coffee, 4 na sardinas at 8 piraso ng instant noodles sa isang plastic bag at isara itong mabuti. Isa sa mga relief operations area ng DSWD ay ang Cargo House Building na matatagpuan sa NAIA Complex, Barangay Vitales sa Parañaque City. Upang makarating dito, sumakay ng MIA bus sa Pasay Rotonda, EDSA Corner Taft Avenue, baybayin ang daan patungo sa NAIA Terminal 2, bumaba sa checkpoint nito at hanapin ang pink building sa inyong kanan. Halina't makiisa sa adhikaing maganda. Sa ating bayanihan, tiyak marami ang matutulungan. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na ulat panahon ng ating weather girl na si April Anerio. Mamaya po yan sa News at 1. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang tanghali po sa inyong lahat.